while you were doing Villa Quintana, tama ba that you were also doing this is for, PPV4 naman, na Viva din, Tierra Sangre with Charito Solis. Yes, oo. At the time, dumating yung Tierra Sangre na yan at may bukas pa. Latter part in my career. During the time I was doing Villa Quintana, ang sumunod kong project sa Viva was Viva Spotlight, nagmamaiki ako, and then pumasok yung Ana Karenina after nung Villa Quintana. Kasi Yes. during that time, Viva is doing line production with GMA. I think there are around 8 shows, if I'm not mistaken, nung time na yon. Napakadami nga. Yes. Oo, daming shows ng Viva sa GMA no. Kasi at that time, GMA was not yet equipped to do production na ganitong Mm-hmm. klase. So they asked Viva to do a live production with them. Kaya doon nila ako nakita na pinagawa din nila ako ng mga shows din na paisa-isa lang kasi sila eh. May GMA Love Story sila noon, may Telesine. Yun Yeah. lang yung parang, although yung Telesine noong Black time na Timer yun, din, di yun, ba? Black Timer yun. So, ang isa lang na nakikita kong parang production ng GMA noon was GMA Love Stories. So, from 97 hanggang, I think, early 2000, may GMA Love Stories. So parang yun yung training ground. Parang training ground yata ng mga new directors. Kasi ang dami-dami namin nagpapalitan directors noon. Parang si Direk Mark Reyes, si Direk Dong, si Direk Mario, si Direk Soxy. Ang dami po namin na nagpapalitan dyan sa GMA Love Stories na yan. Pero at the time, I was doing Ana Karenina, which is once a week airing na every, Yes. I think every Sunday. Every Oo, Sunday, 2:30 after GMA. 2:30. Oo, parang after GMA Super Show or ano ba yung, oh ba, SOP. GMA Super Show ba Ay, yun? hindi, tama, SOP, direct. oo. Umabot pa sa GMA Oo, Super GMA Super Show. Show, tapos overlap sa SOP, no? Oo, yeah. Yes. Oo, kasi 6 years yung nag-run eh, after ng Villa Quintana. Kaya lang at the time, once a week yung mga ano namin noon, ang taping noon. Ito namang Ana Karenina na ito, Eto na, parang direct. ito Sige, naman yung, game. yes, oo, ito naman naging launchpad ni Anthony Tos, ni Sunshine Dizon, at saka ni Kim De Los Santos. Pero actually, originally, ang pagkakaintindi ko at ang sabi sa akin naman ng mga bosses natin sa Viva is that it was really a platform for Anthony Tos. Kasi parang siya yung binibuild up ni Boss Vic after nung sumikat si Donna Cruz. Kasi at Mm-mm. that time, Donna Cruz was already made eh. And then, ang sumunod na sumikat sa uh, Antoneto, si Angelo De Leon and Bobby Andrews. Kasi lahat po yan, galing yan sa Viva. So, Yeah. kung ano man yung naging ano nila, ng career nila, lahat galing po sila sa TGIS. And that was the brainchild of Boss Big pa rin naman, yung lahat ng mga shows na yon. So, by one way or another, they came from Viva. Ang platform lang na pinapalabasan nila is GMA. Pero lahat po yan, Viva Stars, ang mga artista nung time na yon. So, ito na yung third generation na to ng mga kabataan after ni Donna Cruz sa TV. Kasi during that time, si Vina, no, sikat na yun eh. Nauna pang ni-launch yun ni Boss Vic at saka ni Tita Mina nung buhay pa po siya. So parang fourth generation na to si Antoinette. Parang si Antoinette naman yung ilo-launch. Kaya lang parang sa concept yata ni RJ noon, parang merong dapat magki-claim pang parang iba pang Ana Karenina. Kasi tinahanap yan eh, nagkaroon ng searching yan, yung Yes. kwento namin, if I'm not mistaken. May searching yung matanda, si Don Monteclaro is portrayed by Chinggoy Alonso and asawa niya si Tita Rose, Rosemary Hill. So parang nagkaroon Yes. ng searching na may anak daw ito si Maggie, si Pinky De Leon, na nawawala. So, ang kwento, after the publication, ang daming mga bata, kanya-kanyang mga dala-dala ng kanilang mga anak. Ang mga anak nila, nandun sa harap ng mansion ni Don Manolo. Ay, eto malapit sa ki Maggie. So, eto yung kanyang favorite.
ito yung malapit sa Don Manolo at saka dun sa asawa niya, ito ang favorite ko. Tapos parang may isa pang ano, kaya tatlo yan na Ana Karenina. Yes. So, si Antoinette, si Sunshine, at saka si Kim. So, may respective, may favorite sa kanila. Kaya sila naging nakapag-stay doon sa bahay. Pero at that time, hindi pa alam kung sino talaga si Ana Karenina na totoong anak ni Maggie. And at that time, hindi pa uso ang DNA testing. And siguro sa Amerika pa lang yun meron. So hindi nila malaman ngayon kung sino talaga yung totoong Ana Karenina. So Mhm. since lahat pinatira nila doon, gulo-gulo, nag-aaway, tatlo yung bata, di ba? So parang naging ganun yung premise. Until such time na unti-unti nawala yung mga bata, yung mga second lead namin, yun yung naging bida. Correct. Kaya parang sabi namin, parang nakakalungkot lang tingnan na it all started as ang ganda-gandang premise mo, tapos and then all of a sudden, unti-unti nawawala yung mga bida mo, parang nakakalungkot lang na ganun ang mangyayari. And there was a time na sabi ko, itutuloy pa ba natin to? So, sabi ng Viva at saka ng GM at that time, ituloy lang. Kaya yung mga second lead namin, sila yung bigla naging bida. So, parang gano'n. So sabi ko, parang nalungkot lang ako na naging gano'n yung fate ng show. Pero nakapagtataka, ang taas pa rin ang rating. So, hindi ko alam Aha. kung it was, kasi we're being treated against nung umpisa ng tabing ilog. And nagugulat lang kami kasi every week pag lumalabas yung rating, ang taas pa rin ng Anak Karenina. Kaya parang feeling ng GMA at saka ng Viva noon, ay tuloy lang natin kasi it works. Yung ganon. Kaya lang Yes. sa part naman ng creative sa amin, parang hindi na kami natutuwa na naging ganon yung Kung decision. ano-ano At na nangyari. kung ano nang nangyari ng kwento namin. So, yun, until such time na dumating yung 2002 na 2002, yeah, oo. Nag-farewell na siya sa ere. Parang Mm-mm. I think April yata yon na nag-goodbye na siya after Yes. 6 years. So yon. Mm-mm. Pero ang ganda sana nung una nung premise ng Ana Karenina. Nakakatuwa, nakakainis, nakakaiyak. Andun lahat din. Si Sunshine Dizon, yon, yung naging, ako among the three ang nag-shine talaga doon. Si Sunshine doon sa Ana Karenina. Among the three. Uh, Mhm. and then at that time, kasi may kanya-kanya love team yung tatlong bata na yun eh. Kasi Yes. very, nun, usong-uso ang love team nung time na yon. So, it's everyone na lahat ng mga Ana Karenina. Kasi Ana Karenina, lahat pangalan. Kaya lang may mga palayaw sila. Si Ana, si Antoinette, si Karen, which is Ana Karenina din, si Sunshine, si Kim De Los Santos, which is Ana Karenina rin, pero ang palayo niya is Nina. May Yeah. kanya-kanya silang love team. So parang doon na-develop at nabuo yung love team ni Ding Dong at saka ni Antoinette, si Sunshine at saka si Polo Rabales na natisod lang swerte ni Polo na nakita siya sa mall, Yes. ni RJ at saka ni Suzette isang weekend, parang ganon. Tapos in-introduce na parang gano'n lang kadali ng artista ng time na yon. Mm-mm. At the time, Polo was so raw. I mean, walang acting talaga. So, I mean, syempre, sometimes it's frustrating to a director na you wanted to come up with something, yet the actors cannot deliver. Di ba? But sabi ko, tsagaan ko na lang kasi naawa din ako na kaysa pagalitan mo ng pagalitan, siyempre, may amor proprio din yun, nakakaawa din. At that time, ang babata pa nito mga batang to, mga, I think 14, 15, 16. So, di ba, parang Yes. nakakaano rin. So, sabi ko, tulungan ko na nga lang. So, yun, tinulungan ko na lang na, siyempre, lahat newbies, si Ding Dong, hindi rin makaiyak nung time na yon. So, kailangan mo rin talaga ng tulong. Si Polo, si Dino. So, talagang tutulungan mo talaga para at least mag-stand out din sa mga eksena na kailangan. Kasi otherwise, pag hindi effective yung artista, the scene will not work. Natuwa din tong Ana Karenina to. Kasi naging
platform din ito lahat. We have Maui Taylor, we have Katja Santos, we have Ann Yes. Curtis. Nung time na yon, ito yung parang platform or parang jumping board nila to another show para ma-recognize. Which incidentally naman, swerte rin naman dahil look at them kung nasaan na sila ngayon, di ba? So, I mean, nakakatuwa rin din sa kabilang banda na si Anne started na bulol, di ba? Magsalita kasi galing sa Australia, di ba? So, yung Filipino language or Tagalog niya is hindi ganun ka-fluent. Mhm. So, ang daming considerations na kailangan anuhin ng director, i-consider din at i-adjust niya yung sarili niya doon sa artista. Kung gano'n si Katya, newbie pa, naalala ko, galing pa sa school yan, nagkakraming yan, hindi pa nababasa yung script. Same thing with Maui. Di ba? So, ang dami mong kailangan i-consider. Yet, you have to deliver, di ba, Mm. at the time. Kasi lahat mga estudyante eh. Nakakatuwa lang, looking back those years, na parang ang dali nagawa ng paraan. Ikumpara mo sa panahon ngayon, parang ang hirap, hindi ata pwede. Correct. Tsaka direct para makapagpatagal kayo ng show na 6 na taon na imagine nyo wala na nga yung mga bida nyo pero umi-ere siya, di ba? Kasi ngayon malabo nang mangyari yun. Totoo yun. Eh, ngayon, ang network, makita pa lang na sadsad ka sa rating na, panic na sila. It's very Yeah. alarming on their part na, they really have to do something. Otherwise, dalawa lang ang option dyan eh. Gawan mo ng paraan na makarate or tigo. Tigok. Dalawa lang yan Yes. kanina sa panahon natin ngayon. Pero at that Mm-mm. time, the producers are parang, how do I say this? More lenient. Open-minded na yung Uh-huh. chance of survival ng isang show hindi nagtatapos sa sad na rating ng 1 linggo. Mhm. So, they always hope na another week, tataas yung rating, which Yeah. really help them naman talaga to decide na umabot ng 6 years ang Ana Karenina ng ganon. Mhm. Pero grabe direct kasi kanina na-mention niya si Polo, no, na yun nga, kasi very raw siya na nag-umpisa. Pero challenging din yung character niya dyan, di ba? Kasi naalala ko parang in the later parts of the story, meron pang part dyan na naging catatonic siya for a time or comatose ba yun, tapos nasa wheelchair lang, hindi nagsasalita. Yung mga, kasi nga kung ano-ano na mga nangyari sa anak Karenina, di ba? After Oo. magkaalaman. Yes, oo, totoo yun. Kaya nga, sa part din naman ng creative, we have to think of a device kung paano mag-work at kung saan yung tamang direction. Di ba? Mm-mm. Kasi eto si Polo, hindi favor yung mother niya, which was portrayed by Tessie Tessie Villarama at the Villarama, time, di yes! ba? Opo. Oo. Di ba? Karakter din yun si Tita Tessie. Sobrang behind the screen, sobrang sweet na tao yon. I mean, di ba, ganun kataray siya, nilalait-lait Yes. niya yung pagkatao ni Karen. Karen dahil hindi daw bagay doon sa kanyang anak. But eventually, wala siyang magagawa. Eh, gusto yun ng anak niya. Hanggang, I think, nag-asawa sila doon sa kwento. So, di ba, yung ganon. Tapos si Kim naman, doon sa kwento natin, parang nagkaroon siya ng mental illness at that time. So, yon. So, siya yung masyadong uh, depressed na character. Tapos, ang kalapsing niya noon si Tina Dino. Guevara. Those were the days na, alam mo yung mga bata na naging parte talaga ng buhay nila, ng personal na buhay nila, itong Ana Karenina, yung tatlong love team na Mm-mm. yun. Yes. Uh, Yung kay Antoinette naman, direct, ang magandang plot point dyan, di ba nagkaroon siya ng parang look-alike? I remember Beck yung pangalan. Parang umalis na si Ana niyan eh. Tapos bumalik siya, pero hindi as Ana, pero as Beck. Tapos medyo kontrabida-ish yung character, if tama yung pagkakaalala ko ah. Oo. Kasi at that time, parang nawala si parang may nakapagsabi na si si Ana, buhay pa. Parang ganon. So, pinuntahan nila ito na parang, di ko alam, di ko maalala kung ang ginawa ni RJ doon is parang may amnesia yung bata. Parang kinupkop ito ni Don Hernan Monteclaro
ah kinupkop niya, pinatira doon sa bahay. I think galing na sa Amerika to si Antoinette. Tapos parang hindi ko alam kung anong nangyari doon sa career niya sa Amerika. Then Nag-Hollywood na siya, when she oo. came back, yung si Antoinette bumalik as Beck pero at no longer as Anna. Parang ganon. So, nabisto rin yun na ano rin, na pera lang yung habol. So, kasi parang feeling namin noon, parang hindi yata nag-work yung plot point na yun eh. Kasi Mhm. alam na rin ng tao na hindi talaga siya totoong si Ana, parang ganun. So, sandali lang yung part na yon ng ng episodes na yon. Parang I think less than a month or 1 month. Parang ganun lang siya. Tapos nawala na Mhm. si Bekbek. Nawala na si Bekbek. Oo. Mm. Direk, Oo. ito, sinend ko to Ayun. sa one of my questions for you, no? Ewan ko kung inyong mareremember. Yung si Maritoni kasi, di ba, kailangan niyang Yeah. umalis kasi nga nagka-cancer siya at the time, tapos kailangan niya mag-recover, di ba? Tapos direk, ay Mm-mm. medyo ano to, traumatizing Yeah. as a kid. Napanood ko talaga yung nangyari. Oo. Tumalon siya sa building. Tapos, Oo. tumalon nga siya sa building, tapos kalat-kalat yung yung braid. Nakakaloka kung paano niya yan ginawa. And Oo. ba, after a while, bumalik din siya. Tapos, kasama naman niya si Carla, si Katya. Pero wala siyang maalala. Hindi ko na alam kung siya pa rin ba si Ruth at that time. Pero, nakita niya yung picture ni Ruth. Tapos sabi niya, uy, ako yan. Tapos sabi ni Katya, hindi ikaw yan, mami ko yan. Ganon. So, direct, paano yung sinot yung Oo. eksena na yun? Yung kailangan niyang tumalon sa building. Oh my gosh! Oo. At the time, wala pa masyadong matataas na building dito sa Quezon City. Parang may nakita kami dito malapit sa may Panay Avenue, the buildings under construction. Gabi yun eh. So, sabi ng foreman, pwede kayo mag-shoot dyan, pero gabi po. So yun nga, sinyot namin yun, pinatalo namin yung double naman po yun. Kaya lang, we wanted, kasi ako, pag hindi ko alam kung ang hindi naman ako ruthless or kaya lang pag gusto ko pag namatay, dahil alam mong salbahe ka, I mean, dapat talagang pag Yeah. namatay ka, dapat mabuti nga sa'yo. Yung parang, yun na lang yung habol ng audience ng redemption sa kanya. Kasi paano mo pa siya susumbatan? So, pag pinakita mo, at least nakita mo, eto siya, patay siya. So sabi ko, pag tumalong ka sa ganito kataas na building, definitely, mag-shatter yung ulo mo kasi yun ang unang bumagsak eh. So, I remember one time, may nakita nga akong aksidente. Talagang yung nabiyak yung ulo, Oh my God. dilaw-dilaw yung kulay ng brain natin. So, yun ang description ko dun sa production design ko sa art department ko na gusto ko pag nalaglag ito, pag sumabog at nabiyak yung ulo, gusto ko makakita ng dilaw-dilaw. Kasi ganyan ko na-visualize nung pinakita ako na na-aksidente na parang nasagasaan na tayo. So, sobrang tatak pala sa audience doon. Eh, hindi ko alam yan na ganyan pala yun. Oo, direct. Hindi ko siya makalimutan kasi ang pinakapanalo pa niyan, ang pagkakaalala ko, cliffhanger nga nung episode na yun eh. Parang tumalon siya, tapos pinakita, ganyan. Tapos biglang natapos na yung Ana Karenina. And Yes. then, after a few weeks nga, yun nga, bigla siyang bumalik. I don't know lang kung si Ruth pa ba yung bumalik na yon or an entirely different character din, nakamukha. Hindi ko alam na kasi parang lumabas sa investigation ni Ruth magpakamatay pero hindi pala si Ruth yun. Ah. Hug na yung ulo, yung mukha, wala nang distinguishing kasi yun nga na wala tayong DNA pa nung time na yon na para ma-determine kailan lang pumasok yan dito sa atin year 2000 latter part na ng 2000 yung DNA ginagamit sa kwento eh. Pero Yes. at the time, wala pa tayo dito nung, siguro kung meron tayo, hindi lang na-explore. Parang ang lumabas doon is parang pinalabas po yata yun na hindi si Maritoni yon tapos she met an accident, nagkaroon siya ng amnesia. Hindi ko Mhm. alam hindi ko maalala kung ganun nga yung kwento. Kung si Maritoni talaga yon na namatay. Tapos parang may kahawig ni Ruth na but that at that time si Maritoni was recuperating na and she was diagnosed cancer-free. Parang ganon. Naibalik niyo siya. Bumalik siya. Oo. Kasi sabi namin nga ni RJ, wala nang natitira dito sa Ana Karenina na wala na yung mga bida. Baka mag-work
yung ganong premise ng kwento. Mhm. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakaalala ko doon, na Yes. pinabalik namin siya kasi kailangan namin siya sa kwento. Ito last direct for Ana Karenina, another iconic character. Si Naida, played by Zarina Lopez de Leon. Na ito rin, sobrang, siya ang equals ni Ruth na teen, no? Hindi nga si Carla yung masama eh, pero si Naida talaga, di ba? Tapos, parang, ang naalala ko na kwento ni Yes. Sir RJ, although this I don't remember that much na, baka di na ako nanonood ng Ana Karenina at that time. Siya na yung ginawa niyong bida kasi, nag-disappear na yung tatlong bida. Kumbaga nag-move on na sila. So, si Naida na ang kailangan yung gawing bida. Yun nga yung sinasabi ko na yung second lead namin, siya na yung naging bida na nakakalungkot kasi, di ba, we started as Ana Karenina, ngayon yung tumatakbong kwento, si Naida. Wala naman siya dun sa premise in the first place. Ano lang siya, guesting lang dapat siya na maging Oh. triangle ni Polo at saka ni Sunshine. Yun lang yung premise nun. Na maging ka-triangle lang. But eventually, nagkaroon siya ng sariling buhay, nagkaroon ng sariling pamilya, na idikit na doon, so sa kanya umikot yung kwento. Yun nga Mhm. yung irony mo na minsan yung mga soap natin noon, nagagawa ng paraan and sometimes it still work na ganun yung na pinapanood pa rin ng tao yung ganon. So, Mm. natuwa din naman kami na meron kaming mga second lead na nakatulong sa show. Sabihin na natin na napahaba, pero nag-rate eh. Nag-work yung ganong premise eh, di ba? Pag tinignan mo, di ba? Kaya maganda rin yung may second layer ka ng mga bida na if something happened with your bida, you can easily migrate to that characters and then it will become your bida, di ba? Pero that Mhm. time, sobrang malaki yung freedom na binibigay sa creative inputs ng director at saka ng writer, which I really enjoyed at that time na ganun yung obligasyon na binibigay sa amin na ito yung takbo ng kwento. Kasi naalala ko, never kaming napatawag ni RJ noon para i-question na bakit mababa ang rating. Ng anak ka rin Never nila. in our entire life sa Mila Quintana at saka sa Ana Karenina na pinatawag kami ni Boss Vic na bakit mababa ang rating. Mhm. Ang always na namin, naririnig namin noon sa kanila is, o gawa ng paraan yan. Ito gawin natin. Yun yung ganon, na sometimes ikaw mahihiya kapag wala kang ginawa. Di ba? Kasi mismo na yung boss na nagsasabi na, hindi, meron pa yan. And direct ma-share ko lang kasi share ko rin to kay Sir RJ kasi nga 'di ba napag-usapan natin yung anak ni Nina Oo. kung saan-saan na napunta. Nabasa ko in Opo. one forum, Pinoy Exchange ito nung buhay pa yung site na nagbabasa ako about Ana Karenina. Tapos yun na nga, nawala na yung mga bida. So may mga readers doon, may mga fans sabi nila, bakit ba Ana Karenina pa ang title ng show na yun? Wala naman na si Ana Karen and Nina. Dapat pinalitan na nila Ana Karenina and Friends. Kasi yung Friends na yung bida. Oo, di ba? Yung sinada na in our entire imagination na magiging bida yon na Oo. nagtidwell sa kanya yung story di ba? Yes. So, talagang, I don't know, talagang siguro very forgiving ang tao nung time na yon. Kasi one, malaking influence ang social media. I mean, during the time siguro kung eto yon yung time natin ngayon at yung time na yun doon nangyari, lait ka, bash ka, Oo. di ba? Pero at the time siguro yung yung attitude ng tao is very forgiving eh. Kasi bakit ka pinapanood? Bakit mataas pa yung rating? Meron ka namang kalaban sa kabila. Di ba? I mean, Mhm. siguro at the time, yung audience natin was so faithful to GMA. So, kung anong ihatag mo, kung anong ihain mo, papanoorin ka nila. Yeah. Susuportahan ka nila. Pero ngayon, parang tingin ko, parang hindi na ganun yung audience natin. Pag pangit yung ginagawa mo, pag pangit yung pinapanood nila, ang dali manood ng patayin kitang TV ka, manood ako sa cellphone ko at Yeah. maraming content na pwedeng pagkaabalahan, di ba? So, Mm-mm. yun lang. We're thankful na experience namin yung time na wala pang social media. Mhm.
Direct bago tayo tumawid sa paglipat nyo na sa GMA, no? Last na lang kasi favorite ko tong palabas na to dati talaga. I don't know kung maraming nakakaalam or maraming nakanood nitong show na to, but I was one of them. May bukas pa in IBC 13, which was also with Viva. Anything that you can remember na lang about this because you worked with two big, very big stars, Miss Dina Bonnevie and Miss Sherry Hill. Yes, oo. At the time, Boss Dick was exploring some other avenues kasi at that time, unti-unti na parang nagpa-part ways na sila ng CMA. Yeah, So, parang in-offer yata kay Boss Dick ang block ng daytime and prime time prime then. time ng Yes. TV13 kasi at the time magkakasabayan nung PDA natin. So, ang may bukas pa was one of the programs that was naipanganak. Alam ko, tatlong drama yan eh. Apat yata. Dalawang shows ko nun eh, na nakuha, na binigay sa akin ni Boss Vic. Uh, Sir Sangre at saka May Bukas Pa. And then, I think there's another show which was directed by Jeffrey Hiturian. Mukha ng I buhay. forgot the name. Yes, oo, yan. So, alam ko tatlong daytime shows yan. Kasi sa gabi, hindi kami makagawa ng primetime show kasi lahat nakalaan yun sa PBA. Yeah, So, yung time na wala ang PBA, I think there was Wants to be a Millionaire. Parang ganun yun eh. Yung airing niya nung time na yun, parang ganun niya. Parang ganun na siya na parang pag walang PBA, yung Who Wants to be a Millionaire, parang ganun siya. Yung yeah. Hindi, nagsasalitan sila. actually, direct. Pero yun ang prime time Kasabay ang natin. may bukas pa no ng ano, PBA. Kasi I remember, 3 times a week, di ba, kasi nga 5 times a week talaga ang soap, di ba? Pero may bukas pa, Oo. parang 3 beses lang siya. Monday, Wednesday, and Thursday. Kasi, ay, Oo. Monday, Tuesday, and Thursday. Kasi ang PBA ba ay Wednesday and Friday, parang ganon. Yun yung naalala Oo. ko lang ah. Oo. Actually, ang swerte ko rin na nakasama ko dito sa may bukas pa si Shen Hill, Dina Bonavie, Albert Martinez, Celia Rodriguez. Yeah, Doon naman oo sa nga. chair sangre ko, sa Rito Solis, Jennifer Sigila. And there's this little shining star sa Viva, si Mumay. Mumay, yes! Oo, Mumay Santiago. Siya naman yung nilo-launch doon sa sa show na yon. Tapos dito sa Chair Sangre, ang artista ko noon, Melissa Mendez, I think Dexter Doria, or Yes. Tessa. Yun yung mga artista ko noon eh. Andun yung pressure kasi you're working with the big stars ng Philippine cinema. Di ba? Tapos at the same time, alam mong hindi pipitso-pitso lang yung mga bata kasi Yeah. galing na ako doon sa mga bata. Nabigyan ako ng opportunity ni Viva na i-direct itong mga malalaking artistang to. I mean, siguro nga talaga ito sa a twist of fate na kinalimutan ko yung pagiging engineer ko at nag-migrate ako dito sa communication arts at dito nga ako napunta sa television industry. So, Yes. it's a pleasure. Doon kami, si Sherry Hill ang isang naalala ko niyan. Reklamador yan. Kasi I cannot pronounce this word. Kasi Inglesera. Di ba? Oo. Sabi ko, no, Ate Sherry, you have to deliver that in Tagalog. Siya naman, direct ko. Sige na nga, aaralin ko. Kasi hindi ko yan ititake, sabi ko. Pag hindi mo dineliver yan ng Tagalog. Eto naalala ko si Miss D, narinig niya, at saka si Tita Celia, tawa ng tawa sa kanya. O, di paano yan, babalik muna kami doon sa kwarto namin. Kasi hindi mo pa ma-memorize. No, alam ko na kaagad. Kabisado pa na yung Tagalog. Yung gano'n. So, parang it was a breeze na akala mo dahil siyempre mga malalaking artista. So, talagang sa part ko naman, pinresyo ko talaga si Ate Sherina. You should deliver that in Tagalog. Kasi pag dineliver mo ng English, hindi yan magiging effective yung reaction ng tao, the manner you deliver that, parang tabingi, yung itsura ng eksena. Doon niya na-realize at pagkatapos ng show namin, sobrang thankful siya na sabi niyo, you know what, Direk, so, doon ko lang na-realize na dapat talaga i-insist ng director yung gusto niya mangyari. And
I was so proud of myself na nagawa ko yung mga eksenang yon dahil hindi ka pumayag dun sa gusto ko. Yung ganon. Na Yeah. sa pagtiningnan mo, di ba, sa point of view ng artista, na parang sikat ng artista yun, mahusay na yun, dami ng awards. Yet, di ba, true respect, di ba, meron pa siyang mas na-gain pala, di ba? Kung tutusin naman, at the time, sino ba naman ako? Basta ako, sabi ko, ito yung direction natin, ito yung tatakbuhin natin, ito yung gusto kong mangyari, di ba? Although, siyempre, sa kabilang banda, at the end of the day, magko-compromise kayo, director, artista, kung ano mangyayari. But talagang sa part din naman niya, na-realize din niya siguro na I was insisting a right direction na gusto kong mangyari. So, and she respect me at that time. So, I was, thankful din ako sa kanya na sabi ko, at least nakinig ka sa akin, sabi ko, Yeah. na hindi lang tayo basta magkaibigan, pero you treated me as your director, di ba? So, yun. Mhm. Tapos si Albert Martinez, yun. Ano yan, matanong yan. Sabi ko, eto, yung eksena naman to, dapat dito, i-graph natin yung emotions mo. So, kasi ano yan very particular siya sa mga eksena, kung paano yung itsura niya, tapos paano niya i-deliver yung mga emotions niya. So, kailangan mo rin timplahin yung mga ng artista. Dapat, sabi ko nga, dapat kilalanin mo yung artista mo. Kasi malaking bagay yon na pag kinilala mo siya at maging magkaibigan kayo, it's a breeze na makakatrabaho mo siya kasi kilala mo na siya eh. Makita mo yung weakest point niya at saka yung kanyang strongest point. Alam mo na kung paano mo siya, quote and quote, mamanipulahin sa tamang direksyon na papartihin. Hindi yung mamanipulahin dahil in a wrong connotation. Paano mo siya Mhm. i-manipulate? In short, i-direct ng tama. Kasi alam mo yung weakness niya eh. Alam mo yung strongest point niya eh, kung saan mo siya uhugutin eh. So, malaking bagay yon. Yun lang isang mga natutunan ko na sa pagiging director. Kasi sabi ko nga, at the end of the day, kahit hanggang ngayon, sinasabi ko, for me, directing every day is still a learning process. Kasi it doesn't end kung nagka-award ka, nabigyan ka ng citation, hindi eh. It's a learning process habang buhay tayo at habang may ginagawa tayo. Kaya sabi ko, I always tell them na sabi ko, kahit sa mga mga story conference namin, sabi ko, thankful ako kasi nakatrabaho kayo kasi I learned a lot from you. Kasi yung mga natututunan ko sa everyday taping natin, hindi mo naman yan makukuha sa school eh. Di Yeah. ba? It really happened in real life. Di ba? Mhm. Yun. Directly. Nakakatuwa. And then, Go. to add up ng Jimpy, going back doon sa Tierra Sangre, si Tita Chato never treated me as a newbie at the time. Yun talaga yung nakita kong very respectful sa director. I mean, nagagalit ako, sabi niya, Direk, wait ha. Nakukulangan ako sa galit mo dito sa mga kasama kong artista. Nako, siyang magagalit para sa akin. Alam mo ba yon na mga walang hiyang to? Nag-quiet na. Wala man lang sumusunod. At that time, yung eksena namin, isang long table. It's, I Oh, think, a yeah. dinner scene. Dinner scene yon. Blacking, Orestes Ojeda, Melissa Mendez, Dexter Doria, Blacking, kain ng ganito, kain ng gano'n. Sabi ko, pwede ba wag niyo munang gagalawin yung pagkain? Kasi pagdating ko sa shot niyan, butas-butas na yan, tabi bungi-bungi na. Walang nakinig. Lapit sa akin ng Charity Stories. Pardon my word, pero this is her words. Mga putang inang mga hampas lupan to, hindi ba ito pinapakain sa kanila? Oh, grabe. Oo. Okay. Samantalang yung matanda, nakatayo doon, nakikinig ng instruction ko. Ito yung ibang artista, kain, kuha dito. Ang sarap nga naman nung, nung Spread. food na kainin na naka-display. Kasi ako, ang dealing ko sa mga production designer ko at saka sa artep, wag niyo akong sisilbihan ng mga plastic. Kasi gusto ko, nakikita ko,
nag-i-enjoy yung artista ko habang kinakain yan. Ang eksena, nagkukwentuhan sila. Paano mo bibigyan ng buhay? Yung kinakain mo, peke. I mean, di ba? Kung mayaman ka. Kung mahirap ka. So, ganun yung mga feeling ko nung time na yon. So, ito sabi niya, dinalog na ni Tita Chato, nagalit, may baston, kasi ang role niya doon is Donya. Tapos Yes. may slight injury sa paa. Hinampas ba naman yung gitna ng mesa? Lumipad yung kalahati ng tungkod ng baston. Nagmura. Yung, sabi niya, ito yung exact word niya. Putang ina nyo, hindi nyo na nirespeto yung mga direktor nyo. Mahampas lupa ba kayo? Hindi ba kayo pinapakain sa bahay nyo? Kung ano yung ginulong nyo sa akin, yun yung sinabi na. Kita mo talaga yung reaction nila Orestes Ojeda sa makabilang buhay na si Melissa Mendez, Dexter Dorias. Parang yung nanliit sila. After that, sobrang behave na nila. Sabi ko, Tita Chato, ayoko naman manghiya ng artista sa harapan ng marami. Sabi nga, mga putang ilang yan. Mga walang respeto. Mga ganon. Nai-imagine ko si Miss Charito. Oo, grabe yan. Sobrang bait niya noon, nung time na yon. Hindi mo sukat akalain sa dito mataray. Pero she's just being professional talaga. I mean, pagdating doon sa set, wala nang hawak na script yan. Memorize na niya yung mga lines. So, ganun siya. Ang isa pang nakita kong artist ang ganyan, si Eddie Garcia. Ang tagal din namin pinagsamahan sa Koreana. Never kung may hawak niya ng script pagdating sa set. Once lumabas na ng set siya, nakabihis na, memorize na niya yung lines niya. At memorize din niya yung line ng ka-eksena niya. Diba? Ganun yung artista nun. Si Tita Celia, ganyan din. Feel mo sa akin. Ano na, punchline ko dyan. Ano kasunod? Mga ganun sila. Sobrang iba yung discipline ng nung time na yon. Yeah. Iko-compare mo sa panahon ngayon. Sobrang yung discipline ng mga artista talaga. No? Saka they really, they were being professional at the same time. They really love their career talaga. Yung gano'n. Yun, ang ganda ng mga kwento ni Derek Hill sa kanyang Viva TV era. Ang dami pa sanang pwedeng questions, kaya marami pa tayong pag-uusapan, Derek. So, save it for later. Pero ang naisip ko kasi, Derek, noon pa lang pala you've been dealing with artists na who were leaving shows, no? So, mamaya, we will deal with that later. Pero ito na muna, ang next nating pag-move onan or pag-uusapan natin, ito talaga, isa sa mga tumatak na unang teledrama ng GMA7, which we can all watch now on YouTube. It's being uploaded from parang episode 30 plus na ngayon. So, mababalikan natin. Habang binabalikan natin na nagkakentuhan ngayon, of course, starring Tanya Garcia and Dingdong Dantes. Sana ay ikaw na nga. That was the first primetime show na nag-launch kay Dingdong at saka kay Tanya as primetime king and queen ng time na yun. Dahil sumikat si Sana Ikaw Na Nga. Who would ever thought that we will be pitted against Pangako Sa'yo? Yes. This is established na at that time eh. Actually, it was already Dingdong. Ang pinoproblema namin was that time is yung leading lady. Ang daming mga kinonsider pero never na siya na para sabihin mong second or third choice si Tanya. But siguro ang pinakamatimbang para i-consider si Tanya kasi yung tandem ni Dingdong at saka ni Tanya doon with a short span of time sa Ana Karenina, nag-work. Ang taas ng rating na nung time na yun eh. Kailangan namin na kahawig dapat ni Cecilia, body built twice. Kasi nga, merong mga pagpapanggap na gagawin. So, we really consider then na at least body built twice, hindi tayo questionin pag nagpanggap na ito. Diba? And at the time, Maricar was on her pride then. Dumikit talaga yung rating namin sa kanila nung time na yun. Ang laki ng nakain namin na rating ng Pangako Sa'yo na lumipat sa Sana Ikaw Na. Diba? Considering that you have si Garcia, Yula Valdez at the time, Jericho Rosales, and Hermosa. Yes. I mean,
ano na yun eh, made na si ano, you have Thornton Gutierrez pala. Di ba? So parang pag tinignan mo, made na si Pangako sa'yo. Yet, this newcomer, sana ikaw na nga, was able to, by one way or another, tackle the, that drama series na alam mong kinatakutan din ng, ng ABS at that time. Yeah. So, we are kind of proud